What's up you guys? It's Galactic Shark. Malapit na maging hindi full-time content creator. Ako si Chairman D, munti ka na maging tatlo ng Ay, munti ka na maging... Isa pa ulit. I'm Chairman D, munti ka na maging ama ng tatlo. Welcome to the Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. And anong episode na natin? Episode 12. 12. Tatlong buwan na tayo naglulukuhan. Oo. Di naman. Ay, hindi naman. Maganda naman mga nangyari. 12. Ano na? Isa na lang. Majority na. Majority na, oo. Umaambon ba? Pwede natin baliktarin. Umaambon na ata. Umaambon ba kasi force majeure? May mga problema kasi sa Taiwan tsaka China. Kaya ganun. Tsaka Force majeure. mukhang umaambon. Mukhang ano. Di na maging force majeure. Galing nun. Ay, parang si James. Si James Caraan. Nung nasa Masters of the Universe sila. Ang laki na ko nga. Oo, naglalakad ako, tinawag ako, okay, Max. Dapat sila mo, guest invite natin sila. Or invite nila tayo. Wag. Tayo yung masikat eh. Ang episode natin ngayon is tungkol sa mga geek stuff. Yung ano ba ang mga hobby mo? Ano ba yung mga passions mo? Ano ba yung mga kinahihiligan mo? Ganun. So last time we concentrated more on yung medyo adult luho, yung Vespa, kotse. Tapos medyo hindi tayo nakapag dive in sa yung mga anime, gano'n. Mga ganito. DC, Marvel. Oo, ganyan. And ano to? Ang first point natin is, eto lang, pang ano lang to, pang icebreaker. To start things off, meron na bang nagsabi sa'yo na, ano ba yun, tanda-tanda mo na, nunod ka pa niyan. Ano ba yan, tanda-tanda mo na, mahilig ka pa rin sa laruan. Ano ba, tanda-tanda mo na, ganito, ganyan. Si Kuya. Pero more on here, siya parang nunod ka pa rin yan. Ganon. Kasi si Kuya hindi naman siya nahilig sa mga anime or superhero. Mga Marvel, oo. Tingin ko naman parang may certain time na parang naging pambansang movie ang Pero hindi siya nahilig sa mga animated. Tapos tinatanong niya ako kung ba't nanonood pa rin. Pero I think it was more of out of curiosity lang talaga. Pero the rest is wala. Since lahat naman sa family merong side na mahilig sa anime. Ganun. Sa'yo? Ako, sobrang dami. Sobrang dami tao. Lalo na, lagi ako nagpo-post, di ba? Parang, tanda-tanda mo na, nanonood ka pa niyan. Tanda-tanda mo, nanonood ka pa ng cartoons. Tanda-tanda mo na, mahilig ka pa sa laruan. Ewan ko kung anong issues ng mga tao sa gano'n. Feeling ko, yung mga tao na nagtatanong ng gano'n, tanda mo na, yung mga nagtatanong ng gano'n, is sila yung mga na-force mag-grow up agad. Dahil, ewan ko, siguro sa hirap ng buhay, trabaho agad, sa responsibilities, or siguro toxic yung tatay nila na parang, kailangan, dahil lalaki ka, yung mga ganon. So feeling ko, sila yung mga ganon, na hindi nila na-enjoy yung childhood nila, kaya misery loves company. Alam mo yun, mas gusto nila na miserable lahat ng tao, kasi miserable sila. Yung sa'yo ba is yung tono is parang ganyan, tanda-tanda mo, nanonood ka pa? Oo, madami! Nanonood ka pa rin yan? Kasi medyo ibahin ko yung gano'ng may iba curious lang, may iba talagang parang disappointed sila. Oo, madami. As in, madami. Na parang, tanda-tanda mo na, ganyan pa rin yung mga hilig mo. Putang ina mo! Sa'yo kaya? Kanya-kanya kasi yan. Kanya-kanya kasi yan na parang, it doesn't define your maturity. Kung meron kang mga certain hobbies, certain passions, ang dami kong kilala na yung Beyblade, di ba? Pambata daw yung Beyblade. Pero yung mga naglalaro, puro matatanda. Merong isang Beyblade tournament na ang price nila, Giorno. Mga nakita mga tournament ng Beyblade, may mga bata Sinasama sila ng magulang nila, pero yung magulang nila yung naglalaro ng Beyblade. Yun, exactly. So, it doesn't define your maturity. Grabe rin kasi sobrang mahal ng Tamiya. Parts pa lang. Tsaka kasi, like, yung hobbies, kaya ang weird na meron pa rin mga nagsasabi na ang tanda-tanda mo na, naggaganyan ka pa. Kasi yung mga hobbies is, hindi yun mura ha. Diba? So, literal na, ang makakapag-enjoy lang talaga is mga matatanda dahil
yung merong may buying power, yun lang talaga ang makakapag-enjoy. Kasi yung mga hobbies, mahal mag-hobby. Kailangan meron kang disposable income. Siguro kasi dahil dati, initially, nung nilabas yung mga yan, Beyblade, nilabas yung Tamiya, yung Magic the Gathering, Mm. Pokemon cards, initially nilabas yan para sa mga sa mga bata. Mm. Tapos, yung mga target market nila dati, yung pa rin yung target market Sila nila pa ngayon. Hindi, din. yung yung mismong audience na yun, na naglaro nun, Tumanda na. tumanda. Tapos sila pa rin yung audience pa rin. So ano ba yung mga pinapanood mo? Ano ba yung mga hilig mo? Like ngayon, ano yung mga hilig mo? Ako anime talaga. Andiyan na yung mainstream na Naruto, Bleach, One Piece. Naruto, tapos ko na One Piece. Obviously, hindi ko pa natapos kasi hindi pa nga siya tapos eh. Bleach, hindi ko rin pa natapos panoorin. Pero yung manga, natapos ko na. Tapos, ngayon is andun na ako. Medyo nag-evolve nga ng onte eh. And I wouldn't say evolve in a good way. Pero, may mga, parang nagsawa ako sa anime na Power of Friendship. Siguro Ah, dahil napanood ko yung Naruto, tsaka napanood ko yung One Piece, na sobrang dami nilang ganun. daming Yung plot armor na dahil siya yung bida, kahit na walang logical explanation mm. para matalo niya to or Oo. lumakas ng ganun is manalo siya. Oo, basta siya Kaya may bida, siya mga panalo. may mga mainstream tulad nung, sorry anong tawag doon? Black Clover. Ang hindi ko na na-appreciate kasi sobrang umpisa pa lang ng story, puro na agad, puro power of friendship, power of effort, Mm. ganon. Tapos nandun na ako ngayon sa Vinland Saga, Frieren, na medyo slow-paced siya. May onting Mm. action, pero more on character development, Mm. story. Pero at the same time, gusto ko rin ng mga puro action, walang character development or OA, tulad ng One Punch Man, Mm. tulad ng Solo leveling. Solo Leveling. Wala, sadyang OP lang yung Mm. character. Depende sa mood. So, may part na pagka gusto ko fun, doon ako sa dalawang yon. Slime. That time I reincarnated as a slime. Ano na eh, open rin yung doon eh. Open rin yung main character doon. Mm. Wala. Wala lang talaga. Plot armor. Kasi nga, may Yung Marshall, ganun din. martial, ganun din. OP lang siya. Wala. So, parang depende sa mood. Mm. Ngayon, kakatapos ko lang ulit siguro a month ago, kakatapos ko lang ulit panoorin nung Solo Leveling. Tapos ngayon, kakatapos ko lang ulit panoorin nung Slime. Which is very helpful ang Facebook. Gusto ko lang i-share. Madalas kasi doon ko nakikita ko ano yung may mga doon eh, mga underrated movies na Mm. underrated nga, hindi masyado na mention or hindi nagiging mainstream. Pero ang gaganda nung Mm. stories. So, madalas doon ako kumukuha, tapos binubookmark ko yan, babalikan ko yan. Tapos madalas hindi ko nababalikan. Pero ang dami ngayong saya manood ng anime. Mm. Lahat ng klase ng parang genre na gusto mo, andyan. Ako hindi talaga ako ma-anime. Ah, Pero ang pinanood ko, yung Marshall pinanood ko. Yung pinaka-favorite ko, Kaiju. Kaiju. Yun talaga dun ako naging parang ano sa anime, sa Kaiju number 8. Gustong-gusto ko kasi yung premise na yung bida is 30 plus years old. Pero hindi mo siya, hindi, natapos mo na panoorin, no? Oo, Pero hindi mo dun binasa. ako, hindi ko Hindi mo pa binasa. rin ma-appreciate Oo, hanggang ngayon. manga, kasi ang hirap Ah, sa panahon ngayon, parang ang hirap ipasok nung time. Ang hirap kumuha ng time magbasa ng comics pa nga lang eh. ah, Manga pa. Tapos sobrang nakaka-culture shock nung magbabasa ako ng right to left. Parang hindi kaya ng pagka-ADHD ko yung pagbasa ng right to left. Sobrang ibang-iba niya kasi. about manga, gusto ko i-share na dati ayoko rin Mm. nagbabasa ng manga. Pero, first time ko magbasa nun sa Solo Leveling, Mm. manhwa pa, Mm. tawag doon. Colored yun eh, di ba? Na-appreciate ko siya. Tapos, medyo dumalas na yung pagbabasa ko. In fairness dahil doon, may times na feeling ko kaya pinanood ko Solo Leveling, anime. Tapos, nagkataka ako, bakit wala pa yung gantong episode? And alam ko na panood ko to. Mm. Pero yun pala, ganun na nag-work sa akin yung pagiging imaginative na feeling ko na panood ko na dahil sa Mm. pagbabasa.
Tsaka Especially 'pag colored, sobrang laking difference na feeling ko napanood ko na siya dahil nga sa imagination lang. ang maganda sa manga na ginagawang anime, sobrang accurate, eh, 'no? Like, kailangan wala masyadong pinagkaiba from manga to anime. Parang Oo, gano'n, parang naging unspoken rule na siya na gano'n dapat. sobrang kayo Oo. pagka ano, parang unang release niyo ng series or ng season tapos ang pangit kaagad. Hindi puwedeng may ibahin ka. Parang gano'n yung anime culture na 'pag sa manga ganito, dapat sa anime same. Ikaw ba sa comics? Para kasing nasanay na ako na kapag adaptation, iba yun. Okey, Kasi hindi siya katulad nung manga to anime na kailangan sobrang accurate. oo. Sa comics to movies, parang ano, understood mo na na iba 'to, adaptation 'to. So, okey lang may ibahin. Kapag may iniba parang, "Oh, at least" parang parang gano'n, parang, may iniba, May gano'n tawag talaga. dun na parang writer's freedom or producer's freedom na mag-iba ng onte, Parang or may creativity, creative creative freedom, freedom. hindi naman lagi. Siguro iba lang talaga yung culture sa Japan, sa US, na 'pag sa US okey lang na may creative freedom. Anime, nanonood ka? Hindi ako masyadong nanonood ng anime pero, Hindi, kahit sa ano, kahit Marvel, DC na animated series nila? nanonood naman. Anime hindi masyado, pero ako hilig ko talaga is Marvel, Star Wars, 'yan. 'Yun talaga, Marvel tsaka Star Wars. Yung Star Wars nga feeling ko mas marami ako alam sa Star Wars kaysa sa Marvel, eh. Oo. Parang technically trabaho ko yung Marvel, eh. So marami rin akong alam, gano'n. Ikaw ba, nahilig ka naman din sa ano, Marvel tsaka Star Yeah, Wars, 'di oo, ba? hindi ko may term ba dun para sa mga taong Casuals, na-enjoy nila ng sobra pero hindi lang sila normies. parang nerd na alam talaga Hmm, nila yung lahat ng details, pangalan, hmm, kailan nangyari. One, hindi ako magaling sa pangalan talaga. So, a lot of times is nakakalimutan ko pangalan ng characters. Kahit sa anime, nakakalimutan ko hmm. pangalan ng characters. Kahit ilang beses ko sila napanood. Tapos, ayun nga, parang, yun nga, mga casual na nag-enjoy lang ako, na-enjoy ko yung movie or yung Casuals, line, or yung, sabi ka naman normie. ngayon, the discrimination. Pero gano'n, hindi ko masabing, kaya hindi ko masabing minsan na big fan ako ng isang bagay dahil hindi ko kabisado, eh. Can I be proud na fan ako nun ng hindi ko masyado alam yung Okey pangalan? lang naman maging fan. Minsan kasi nagiging ano, nagiging problema rin 'yan sa mga fandoms, eh. Kahit saan actually, kung sa anime, sa Marvel, sa Star Wars, kahit saang fandom, meron at meron talaga yung mga sweaty na, kung totoo kang fan dapat alam mo 'to. Kung totoo kang Ah, fan dapat siya alam yung mo pala tawag yung dun, ito." sweaty. Oh, 'di ba? May mga gano'n talaga. Pero, yun nga, kung gusto mo isang bagay, I guess you can be considered as a fan. Pero, hindi ka lang hardcore fan, gano'n. May time na ano, eh, pre-pandemic, lahat ng movies ng Marvel pinapanood natin, Hmm. first day, 'di ba? Oo, Tapos after pandemic parang medyo ano ba, parang tinabang na tayo hindi, or ako. actually, feeling ko kahit yung buong mundo, after pandemic wala na masyadong, pansinin mo, grabe yung decline nung mga box office gross. Yung mga ano, yung mga kinikita ng mga movies hindi na kasing laki nung mga pre-pandemic. Kasi lahat ng mga tao first of all, ang hirap ng ekonomiya natin. Ah, Second of all, ang mahal na nung mga ticket prices ng ano, ng sine. Third, sobrang naging normal na yung streaming and sobrang naging short na nung gap nung showing sa cinema tsaka sa yung mga bago siya mapunta sa oo. streaming. Maraming mga tao na nag-o-opt na, hintayin na lang na mapunta sa streaming yung movie na yun. Kung di ko alam kung coincidence, pero nagkataon din kasi before pandemic is napalabas na ba yung, Endgame? Oo, kasi 2019 yung Endgame, eh. So, naalala ko dati, ano pa lang, months before, naka-book na tayo first day. Hindi ko rin alam kung ilang beses natin alam ko pinanood yun nung first day, pinanood ko rin nung second day, ta's parang iba-ibang kasama. May pinanood ako kasama family, kasama kayo, tapos kasama si MJ lang, may Mm. gano'n, eh. Oo, grabe kasi talaga yung ano, yung hype nun. Yung lalo na yung nung time na before Infinity War, tas nag-Infinity War, tas parang everyday namin pinapanood yung Infinity War sa bahay, naka-play lang. Oo. Tapos 'di ba parang nagkaroon ng Captain Marvel tsaka Ant-Man and the Wasp, kahit na parang medyo mid yung dalawang yun. Okay lang kasi Marvel pa rin 'to. Tapos nung nagka-Endgame, grabe. Tas
Tapos after nung Endgame, nag-Spider-Man Far From Home pa. Ah, As in, tuloy-tuloy yun na parang lahat tayo first day. Kahit nga naalala mo yung Star Wars Force Star Wars Awakens pinapanood natin first day pa 2015, rin. pinanood natin first day, umabsent pa ata ako para mapanood natin ng umaga. Tapos, nagpunta tayo sa sinihan, naka-Darth Vader pa ako ng mask, di ba? Ah, Tapos, kahit yung Last Jedi tsaka Rise of Skywalker, pinanood natin lahat first day na nagpapa-reserve tayo para isang hilera tayo, madami tayo para pag manonood. Ganun. Pero kasi ngayon, isipin mo parang nakakapanghinayang gumastos sa sine ngayon. Dahil nga sobrang mahal na. Magkano na ang minimum ng sine ngayon, ng tickets? 300? Wala nang 300. Wala nang 300. Basta alam ko wala nang 200 eh. Wala na din. Talaga ba? Siguro yung pinakapangit na Ako, sine, sabihin mo, naalala ko yung sinabi mo na pumupunta pa ako ng mall para lang magpa-reserve na ng seats. oo, Alam ko tatawag pa ako na okay na ba tong seats na to? oo, ilan tayo? Tapos tatanungin ko pa si Tito kasi si Tito yung may alam sa kung Oo, saan ba yung magandang upuan tunog. magandang tunog eh. Oo. 'Di ba? Isang hilera tayo tapos ang sine lang nun parang mga less than 200. Santa Lucia less than 200 nun, naalala ko. Or at most 250, 200. ganun. 250 yun na yung pinakamaganda. Ngayon, wala ka nang mabibili na 250. Ang siguro yung pinakapangit nasa 300 na. Santa Lucia nasa 300 na ata, 350 ganun. Tapos kapag sa maganda like for example sa Phillies, sa SM, 450 na ata. Siguro pinagsama-sama na lang din na na factors na yun nga, one, economy, tapos two, yung sinabi mo pa nga na mas naging onti na lang yung mas naging short na lang yung gap from release ng movies, release sa cinemas, tsaka release sa mga streaming Parang platforms, yung plus yung nawala, parang medyo tinamad na nung after nung Endgame. oo. Kasi parang yung iba pagka-release parang 2 months lang nasa streaming na. Oo. 'Di ba? So parang yung mga tao parang gagasto. Kasi lalo na ngayon, kapag lumabas ka, sobrang hina ng 1,000 mo. 'Di ba? Paano kung malaking pamilya kayo, kahit sabihin natin at least 4 kayo. Magkano isang ticket? 450. Tapos 4 kayo. Siyempre hindi lang naman ticket bibili mo, bibili ka ng pagkain. Kakain kayo or bibili ka pa ng popcorn, bibili ka pa ng drinks, 'di ba? Magkano magagastos mo sa isang labas, 'di ba? Unless event film 'yan. Like for Oo, example, itong parating na Spider-Man thanks or yung Galactic. 'di ba yung mga gano'n, yung tipong hindi mo talaga pwedeng ma-miss dahil lahat ng tao papanoorin yan first day. Unless gano'n yung movie, hindi ka gagastos ng malaki para lumabas. Ang isang bagay na na-realize ko na nagbago sa movies, cinemas, na I think tumaas compared sa before, pre-pandemic, is I think mas tumaas yung nanonood ng movies ng anime. Hmm, Kahit na sobrang walang kwenta nung pinapalabas. For example, Demon Slayer. Yung ipapalabas nilang movie is technically not a movie. Ipapakita lang nila yung first 2 episodes nung darating na season. In fairness, ang taas nung nung hmm, sales nila. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, nagkakaroon sila ng ganun first 2 episodes, first 3 episodes, gagawin nilang movie, which is same na same lang naman. Tapos, dami naman nanonood, which is, kasama na ako doon. Kasi, yung excitement na, kahit yung first 2 episodes lang, yung glimpse na makita ko, hmm. okay na. Iba rin kasi kapag meron ng meron ng fandom. Ah, Kaya marami ngayon na mga movies, napapansin mo puro reboot, puro sequel, puro puro gano'n, puro reboot, puro sequel, puro laging meron ng established na fandom. Kasi ang hirap na sumugal sa sinehan ngayon. Kasi magtatapon ka ng pera. oo. Kasi para kumita ang isang movie, for example, ang budget ng movie is 200 million. Kailangan para makapag-break even ka, kailangan kumita ka ng 400 million. Kasi syempre i-distribute pa 'yan, yung marketing, yung lahat ng mga cost. Hindi lang naman yung cost nila para gawin yung movie, yung pag-distribute pa Ah, ng movie. So, sabi para lang makapag-break even ka, kailangan mong kumita ng doble ng ginastos mo dun sa production cost. So, ngayon may mga movies na ang budget 200 million, kikitain mo lang sa box office 40 million, 'di ba? curious ako, feeling, baka lang alam mo,
how does the company earn both yung production tsaka yung, for example, SM Cinema? Paano sila kumikita dun sa ticket? Alam ko maliit yung cut ng cinema kasi ang main nakita ng cinema is yung food, yung snacks, yung ano, doon sila babawi, Hmm. hindi sa ticket prices. Walang bago ngayon ng Marvel, no? Ay, ang DC. Supergirl. Kakaroon Ay, yeah, Supergirl this Supergirl. month. Oo. Pero medyo matumal compared kay Yes. Marvel ang dami ng lineup. Oo. Pero, feeling ko good decision din na hindi Sumama. damihan. Kasi nga yun yung naging mali ng Marvel nung una eh. Sobrang dinamihan niya na mga tao hindi na maka-keep up yung mga tao. Dahil sa sobrang dami na kailangan mong homework bago panoorin ng Speaking isang of movie. catch up, sobrang nagustuhan ko Mandalorian 3. Tama ba? Mandalorian and Grogu. Mandalorian and Grogu kasi hindi ko alam yung story ng Mandalorian. Hmm. Hindi ko napanood yung season 1, hindi ko napanood yung season 2. Pero yung movie na pinakita nila was, even if wala kang prior knowledge dun sa mga Hmm. naunang season, is I wouldn't say relatable, pero may intindihan mo kagad kung ano Hmm. yung story. Hindi ka malalost na parang, ano nangyayari? Sino to? Bakit Hmm. ganon? Nagandahan ka naman sa The Mandalorian. Sobrang nagandahan ako. Kahit may part na ng slow pace nung tinutulungan lang ni Grogu si Mandalorian, nung Oo. inaalagaan niya, Oo. okay lang ba? May spoiler. Okay lang yun. Nung inaalagaan niya nung nalason, kahit sobrang walang nangyayaring conversation, wala. Papanoorin mo lang. Pero, ganda. Sobrang Hmm. ganda. Maraming mga hardcore Star Wars fans na hindi nila nagustuhan yung The Mandalorian and Talaga. Grogu. Pero kasi para sa akin, kapag ano yan eh, nasa expectations eh. Yung The Mandalorian and Grogu, if alam mo na para lang siyang condensed na season 4 ng The Mandalorian coming in, hindi ka madi-disappoint. Kasi alam mo naman eh. Alam mo kung ano yung i-expect mo. Alam mo na hindi siya Skywalker saga spectacle movie. Alam mo na standalone story ni Grogu tsaka ni The Mandalorian. Ah, Ito. Pero kung nag-expect ka ng parang, Skywalker saga, na parang Revenge of the Sith na revolutionary na game changer na movie, madi-disappoint ka talaga. Pero kasi hindi yun. pero I think maganda siya. Especially sa mga tao na, although napanood ko naman yung mga lumang Star Wars, introduce mo sa akin, pero hindi naman ako naging hardcore na fan kasi ng Star Wars, di ba? Pero assuming na may mga ibang tao na gustong panoorin yung Star Wars, tapos magsimula sa Mandalorian, I think sobrang ganda niyang um, parang introduction Parang for people, gateway. gateway para sa mga taong wala pang alam sa Mm. pinaka-franchise ng Mm. Star Wars. Kasama pa rin ba ang Mandalorian sa franchise na Mm. So, yun. Medyo mahirap lang siyang i-explain kasi yung The Mandalorian is nasa gitna ng episode 6 tsaka ng episode 7. Kasi 'di ba merong prequels. Mm. Phantom Menace, Attack of the Clones, Revenge of the Sith. Tapos yung Rogue One, minutes before A New Hope. Tapos Rogue One, ito yung kay, kay I'm One with the Force is with me. Kay Andor, kay ano, hindi. Yung kay Kylo Ray? Ay, hindi, Kylo Ren? sequel yun. Rogue One, Sino yung babae doon? Si Rey. hindi, si Rey is yung sa sequels. Episode 7 na yun. Yung Rogue One is si Jyn Erso, tsaka si Andor. Pero ang gulo kasi talaga. Anyway. Yun nga, kaya medyo kailangan mo ng hardcore Star Wars friend to explain to you kung nasaan yun sa timeline. Pero yun nga, so di ba ang timeline is Phantom Menace, Attack of the Clones, Revenge of the Sith, tapos yung Rogue One is minutes before A New Hope, tapos di ba A New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, tapos parang 4 years 4 years after Return of the Jedi, yung The Mandalorian Season 1. Tapos di ba, Season 1, Season 2, Season 3. Tapos, etong Mandalorian and Grogu right after Season 3 ng The Mandalorian. Ang good news ko naman is meron tayong mga AI ngayon na pwede kayong tulungan kung paano nyo papanoorin na lang in chronological order. Para sa Pero, akin, yun pag nga. manonood ka ng Star Wars, huwag ka manonood ng chronological order. Panoorin mo siya ng release dates. Okay. Para hindi, kasi sobrang
for example, nanood ka ng prequels. Yung prequel, sobrang Yung nga high nga, action. kasi Ganda yung ng sinabi mo nga na CGI. medyo tatamarin ka kapag ka inuna mong panoorin yung Pag pag chronological, inuna mo in order yung 1, 2, 3 ng Star Wars. yun nga, kasi nga, pag prequels, diba, sobrang high action, ganda ng CGI. Tapos biglang pag pinanood mo yung New Hope, biglang boring. Kasi, kasi, syempre, 70s yun eh. Pangit pa yung CGI. Tapos, medyo slow pace. Wala pa yung technology para ipakita talaga yung mga action na maganda. Ganyan. So, para sa akin, panoorin mo muna yung original trilogy. Tapos, yung prequel trilogy. Tapos, yung sequel, wag na. Pero, ang point naman dito is, yun nga, maganda siyang gateway para sa Oo, mga hindi Star Wars fan. totoo. Parang si MJ, niyaya ko siya eh. Sabi ko panoorin mo. Kasi feeling ko may enjoy niya. Mm, Kahit na wala pa siyang napapanood na kahit anong Star mm. Wars. Pinanood niya? Hindi, kasi Hindi pa. parents, medyo Ah, iba hindi. para sa amin. Panoorin niyo yung The Mandalorian na series. Maganda yun. Sabihin ko, meron sa Disney, no? Disney, Okay, meron. okay. Sige, sige. Sabi ni Kobe, yung director namin, pag Star Wars kasi, hinahanap mo yung Jedi, hinahanap mo yung lightsabers. Sa The Mandalorian ng Grogu, wala. Oh, Walang pero yun, ganun. maganda siyang pang hook na para at least may mapanood ka lang isa. Sa Tapos parang universe. mag-curious ka na, okay, so ano pang ibang mangyayari dito? Oo. Star Wars talaga, super mahilig talaga ako sa Star Wars. Yung, literal yung galactic sa galactic siya sa Star Wars galing. Sa lahat ng mga universe na meron, like Marvel, merong DC, merong Star Wars, ano pa ba? Ano pa bang iba? Franchise, anong pinaka favorite mo? Star Wars na talaga. Actually, dati, Star Wars talaga. Kaso kasi, yung sequels kasi medyo na-ruin niya yung Star Wars for me. Medyo, like, Yung prequels, yung sequels, sequels, okay. yung kala Rey, kala Kylo Ren, Ah, medyo sobrang, Kylo Ren. Okay. medyo, ewan ko, hindi ko alam, hindi ko talaga, like, at that time, gusto ko siya, pero nung tumagal na parang, kasi sa sequels, si Rey, parang kasing, yung pagkakasulat ng sequels, parang binasta lang, na, iba nagsulat iba nagsulat ng episode 7, Nakailang sequel na ba? 3. Ay, sequel, okay, 3. So, isa hindi ko napapanood. Yung una, ito yung si Force Awakens. Force Awakens. Ito yung introduction pa lang kay Rey tsaka Mm. kay Kylo Ren. Yung Force Awakens, serviceable siya. Pero kasi, okay naman siya. Pero yung Force Awakens is para lang siyang rehash ng A New Hope. Ganun. Anong movie yung nagtulungan silang dalawa? Yun yung second, Si Kylo tsaka si Rey. uh, Last Jedi. yun yung next, parang Oo. second Mm. sequel. Oo. Tapos yung third, Rise of Skywalker. Yun yung parang endgame dapat ng Star Wars. Pero kasi, maraming nainis kasi, ganito nangyari. Nung Last Jedi, for shock value, sinira nila yung character ni Luke. Ginawa nilang hermit si Luke. paano hermit? Ginawa nilang 'di ba? 'Di ba si Luke ang character ni Luke parang very hopeful, si Darth Vader nga hindi na sinukuan na kahit sobrang sama na ni Darth Vader na si Luke nakikita niya na parang he sees the good in Vader, 'di ba? Kahit up to yung pinakahuli-huli, nakita niya yung good kay Vader. Tapos sa Last Jedi, si Luke dahil nakikita niya na si Kylo Ren ay magiging masama sa future, tinry niyang patayin si Kylo Ren. 'Di ba? Parang parang kasing parang sobrang out of Character, character para kay Luke na patayin si Kylo Ren na wala pang ginagawa Si Darth Vader ang dami ng pinagpapatay. Pero nakitaan pa rin niya ng good, dami ng planets na sinira. 'di ba? Nakitaan pa rin niya ng good. Pero ito si Luke kumbaga nagkaroon siya ng vision na eventually magiging masama si Kylo Ren. Wala pang ginagawa si Kylo Ren, bata siya nito. Gusto na niyang patayin agad si Kylo Ren. I think may reason doon na hindi mo nakikita kung bakit bigla siya naging ganun. Nung pumatak ng 30s si si Luke, Masakit na yung likod. masyado na lingkot, naubusan na siya ng pasensya. Wala nang pasensya. Wala siyang pasensya. Kasi tumanda na eh. Oo. Sabi Okay. niya, okay, ayoko na. Okay, gets. Okay, I get it now. Hindi, pero yun nga. Tapos, sa The Rise of Skywalker, si, sa,
sa Last Jedi, sinabi doon na yung parents ni Rey ay nobodies. Kumbaga, which is, actually, maganda namang messaging yun. Yung nasa Last Jedi na anyone can be a hero, anyone can be a Jedi. Ganon, na yung parents ni Rey, hindi ka chosen one, hindi ka nanggaling sa lineage na magiging heir to the throne. Ah, Ganon. Magandang messaging yun. Tapos, biglang pagdating sa Rise of Skywalker, inando lahat ng ginawa sa Last Jedi na si Rey biglang ginawa siyang descendant siya ni Palpatine, tapos si Palpatine biglang buhay pala si si Palpatine, Palpatine yung... Emperor. Oh, okay, Oo. okay. Sorry. 'Di ba? Nag-recall ko sa Tapos, pangalan. hindi in-explain bakit nakabalik si Palpatine, sinabi lang na somehow Palpatine returned. Yun. Yun yung explanation. Somehow. Yun nga. Kaya feeling ko kasi, kaya nasira yung Star Wars is yung lack of planning kasi hindi nakaplano yung storya ng episode 7, 8, 9. Nakaano siya, kumbaga, they were writing it as they go. Na sinulat nila yung episode 7, tapos iba nagsulat ng episode 8, dapat iba ang magsusulat ng episode 9, pero dahil gusto nilang i-undo lahat ng ginawa nila sa episode 8, hinire nila yung gumawa ng episode 7 para gawin yung episode 9. Imagine ko parang nung sinusulat nila yung 7, 8, 9, di sinusulat nila. Tapos parang maganda na yung story, tapos kalagitnaan, or we could just do this. Meron kasing talagang tatlong director na magkakaiba dapat nagagawa ng 7, 8, 9. Kaso nga lang, parang hindi nagsaswak yung vision nila. Kasi sa episode 7, okay, nilay down nila yung groundwork. Tapos sa episode 8, maraming diniscard na nilay down na groundwork na episode 7 na diniscard sa episode 8. Tapos pagdating sa episode 9, inando naman nila yung episode 8 para ibalik yung mga nasa episode 7. Ganun. Parang basta kaya Baga, kaya medyo ay ewan ko, niruin ng Disney ang sequels. Pero ayun, hopeful naman ako sa Star Wars. Sana gumanda ulit. Sana naman maging okay ulit na Star Wars kasi ngayon ang mga fans ng Star Wars parang nahinto sa millennials. Parang wala na akong kilala na Gen Z or kahit mga bata ng fans ng Star Wars. Pero kasi naalala mo yung time natin, nung mga bata tayo, generational lang Star ah, Wars eh. Na parang, yung tatay ko mahilig sa Star Wars. Tapos, may kita mo yung mga tito, tita, mga kahit sino, mahilig sa Star Wars. Ganun. dahil sa sinabi mong yun, would you say na parang Star Wars franchise is somehow uh, is about to meet its end? Na wala na nagko-continue eh. Medyo na-stop na sa generation natin. Mga anak, di ba? Feeling ko kailangan lang ng isa pang banger na Star Wars movie. Or, kailangan ng isa pang trilogy na hindi sila pwede magkamali. Isip ko kung ano mas maganda eh. Kapag sinulat ba nila na magandang writing na connected dun sa luma or gumawa sila ng panibagong story na para hindi na yung mga manunood ng mga bata or sino man is hindi na mahihirapan mag-catch up. Hindi ko din alam. Hindi kasi, Star Wars has always been cheesy naman talaga. Dahil Star Wars is a space soap opera. Parang literal na full of cliches and full of Ah, ang Star Wars eh. Full of uh, parang ang daming plot device na parang sobrang convenient. Pero kasi yung yan eh, yung heart, yung how it makes you feel, which is feeling ko lacking dun sa sequels. And feeling ko once na gumawa sila ng bagong trilogy na feeling ko if kunwari pwede pa rin naman nila i-keep yung mga dating characters like si Rey. Kasi nga siya yung nasa huli kahit na hindi ko gusto yung Rey Skywalker at pinatay nila si Kylo Ren. Pero okay lang, sige, nandyan na eh. Panindigan na lang. Na which is feeling ko dapat yun yung ginawa nila sa Last Jedi na parang sobrang divisive nung Last Jedi. Pero dapat pinanindigan na lang nila. Tapos ginandahan nila yun sa 3. Hindi yung parang inando nila lahat ng mga ginawa nila. what if i-remake nila yung umpisa? Ayoko, wag na kasi gugulo pa. Gawa na lang silang bago, gawin nilang Hindi, remake master. na para lang mas maganda na yung CGI, yung mga ganung bagay para mapanood ulit ng mga... Lagi naman nilang
ginagawa yun eh. Hindi, yung nauna. Oo nga, lagi nilang pinapaganda yung CGI. Parang notorious nga si George Lucas na parang nababad trip na sa kanya yung mga tao dahil parang every time merong re-release ng Star Wars, ginagandahan niya yung CGI. Nakita mo na ba yung itsura ng ano? Kasi 'di ba pangit yung CGI. Oh. Nung nilabas sa VHS, dinagdagan niya ng CGI na maganda. Nung nilabas sa DVD, VCD, dinagdagan na naman ni George Lucas, ginandahan niya yung graphics. Nung nilabas sa Blu-ray, dinagdagan na naman niya, Ay, hindi nagbe-blink ko na yung mga alam. Ewoks. Ganon. Yun lang ang movie na every time nire-release, dinadagdagan ni George Lucas. Pero nga, dahil nasa Disney na, yung Star Wars, di ko alam kung gagawin nila ulit. Medyo naging emotional ka na eh. Feeling ko, visit kasi yung Disney. Ay, Disney, I love you. I love you, pero pangit yung sequels. Feeling ko, mako-continue pa nila yung Star Wars if kahit na i-keep nila si Rey, gawin nilang Master Jedi si Rey. Jedi Master Rey. Tapos, si Grogu maaabutan pa niyan si Rey. Dahil nga masyadong matagal tumanda ang species ni Grogu. So feeling ko, ang future ng Star Wars is si Rey at si Grogu. Magsasama pa yan dalawa sa next trilogy. Yan ang mga bida, si Grogu, si Rey, tapos kung sino man ang gagawin nilang ibang character. At kung gagawa sila ng bagong kontrabida. Anyway, mag-move on na tayo sa Star Wars kasi umiinit ulo ko. Okay, move on tayo sa ibang mga hobbies like mga laruan. I'm sure bumibili ka rin ng mga laruan. Ano yung mga binibili mong laruan? Lego. Actually, yun lang. Ay, Lego. Tapos, pagka, binubudol mo ako ng, pagka may sale si Ko. Si Oh. Go. Doon na kasi, mura eh. Sulit talaga yung warehouse sale nila eh. Hindi ako sobrang fan kasi talaga ng Funko Pop. Pero, depende sa kung sino yung, may iba kasi talagang nagkokolekta kahit sinong, or kahit Oo. anong Funko Pop. Ako hindi. Kung ano lang yung hilig ko lang na, say, anime or movie characters, which is yun nga, kinumpleto ko yung One One Piece. Piece. Tsaka lang ako bumili. Tsaka talagang yun, medyo limited sa budget. Sad kapag limited yung pera, tapos may pamilya ka, ganun. Mm. Nakakalungkot. Tapos other than that is Lego na. Which is yung Lego or building bricks. Hindi ko pa rin nabubuo yung binili ko last year. Yung muna tayo ng Toy-Con. Hindi ko pa rin, mag-iisang taon na. Magkakaroon ng Toy-Con ulit ah. Kaya nga, June yun eh. June ko binili last year, tapos hindi ko pa rin nabubuo hanggang ngayon. Same, feeling ko I wouldn't say consequence. Pero yun yung downside lang na tama lang yung inikita mo, tapos you have a family, syempre priorities. Panonood ng anime is medyo limited din dahil may mga iba kang kailangan gawin. Hindi ka naman bum na, or hindi man tambay na, sige, nood ka lang ng anime, nood ka lang ng series na gusto mo panoorin. Same din sa toys, limited yung budget. Pagka, nung namili tayo, may talagang may amount lang na hindi hanggang dito lang kailangan. Tsaka, kailangan approved by the wife with approval. Ikaw? Ano ba? Sa mga blind box, mahilig ka ba sa mga blind box? Hindi. Okay. Alam ko, marami sa mga nanonood sa atin na mahilig sa blind box. And alam ko na maraming mga, like in general, marami talaga mahilig sa blind box. Ako mahilig ako sa blind box. Yung wife ko, sobrang hilig sa blind Meron box. pala. Hindi nga na siya box. Ano? Pero gacha siya. Yung sa Gacha. Fuddlers. Yun, yung basta gacha. Na-enjoy ko yun. Kasi mura. Tapos, ang cute nila, kahit ang pangit nila. Oo. Iba yung iba yung chokehold na hawak ng gacha sa mga tao. Kasi, iba yung thrill na na hindi mo alam yung makukuha mo. Pero kasi, technically, yung mga blind box, yung mga gacha, para lang yung socially acceptable na gambling. Na you won't get anything in return. Literal Gambling na. kahit na paano, may pera pa. Ito parang, joy, emotion, satisfaction. Ano kayang makukuha ko? Ano kayang Gusto ko sanang sabihin na, pag nakuha mo yung secret, mahal yun. Pero, binibenta ba talaga? Hindi eh. Di ba? Hindi mo naman din, kahit na yung mga tao na nagsasabi na bibili ng mahal na toy, gusto ko to, mahal to, tapos, investment yan, bebenta mo ba? Hindi naman eh. Di ba? Collection nga eh, hindi mo rin naman bibenta yan eh. Tapos, kapag sobrang dami mong collection, tapos namatay ka bigla, wag naman. Pero kunwari, ang dami mong collection, tapos namatay ka. Sa tingin mo ba, yung pamilya mo, isa-search pa nila isa-isa yan? Kung magkano yan?
Tas ibebenta pa ba nila yan ng isa-isa? 'Di ba? Hindi rin naman, eh. So, maging masaya na lang tayo. I think may pinipili yan, eh. Hmm, Yung sa cards, totoo. well, Pero it's yung ano, eh, yung coverage kasi ng investment ng cards, Pokemon, ano ba, pati One Piece nga rin, 'di ba? Or One NBA, Piece. yung coverage is very limited lang. May mga certain cards lang na pwede mong Oo. benta ng mataas, may mga certain cards lang na investment. Pero majority niyan, Majority mga ano lang na yan, mga 99% ba, gano'n? oo, siguro. Wala, collection lang talaga yan. So, wag natin ipilit na ano. Di ko masasabing wag niyong gawin. Para sa atin din 'to. Oo. Wag natin ipilit na investment 'yan. Oo, wag nga oo, Investment siya para sa kaligayahan natin. totoo. Investment siya sa peace of mind tsaka sa Oo. mental health. Pero investment, Tsaka yung ano 'no, yung gigil na so for example sa Fog-Girls 'di ba may rare diyan, oo, uncommon. parang Wala ka namang makukuha diyan sa rare na Fog-Girls na yun, oo, eh. hindi mo rin naman Pero mabebenta yun, gusto eh. mong makumpleto, yun yung Oo, nakakagigil na o gusto mong parang kumpletuhin yung set. kunwari meron kang gustong makuha, so bibili ka ng isa, tapos hindi mo nakuha, bili pa ako Bibili ulit. ka ulit. Alam mo sobrang ano, eh, sa on a marketing standpoint and on a business standpoint, sobrang genius nun. Oo. Pero as a consumer, nakakaano, eh, siguro Gigil yung sobrang temporary lang nung high yeah. na makukuha mo kapag nakuha mo yung gusto mo. Pero 5 minutes after mo i-unbox yan, ano na, parang sa K-pop din. Nag-collect tayong dalawa ng ano, K-pop na photocard. Bibili tayo ng album. Tapos, ano, siyempre gusto nating ma-pull yung bias natin. Una pa diyan naka-display pa yan sa desk Oo, natin, naka-acrylic pa yan. 'di ba? Ano, gusto nating ma-pull yung bias natin. 'Pag na-pull natin yung bias natin, ang saya-saya. O tapos, Ah, wala, nakatabi na siya. Nandiyan lang siya. Yun lang yung ano, yung sometimes ang binibili mo lang talaga sa collection, sa mga blind box, sa mga yung mga random pulls na ganyan, ang binibili mo lang talaga is yung thrill na makukuha mo ba yung gusto mo o hindi. Pag hin temporary joy. Oo. Pero right after, wala, balik na naman ulit sa normal. Kaya ano rin eh, kaya ayoko rin nagkokolekta. Eh, I do enjoy it, don't get me wrong. Pero alam ko kasi na temporary lang, hindi siya yung sobrang pangmatagalan talaga na saya. Mm. Wala eh. Tsaka Kahit ano, papaano sa Lego kaya na-enjoy ko pa siya kahit alam mo temporary lang, display lang din yon. Medyo experience yung kasi. ano, marami pa akong gagawin before Oo. ko ma-achieve yung mabuo siya. Hindi siya yung 'pag nakuha ko, yun na yun, wala na. Mm. Yan meron pang stages na pagdadaanan pa. Ayun. Tsaka ano, para sa akin, yung consumerism, yung ano, capitalism and consumerism, yan talaga yung pumatay. Well, hindi naman patay yung geek culture, pero nagkaroon ng lamat yung geek culture dahil parang nag-care na yung mga tao less sa lore, sa story, and mas nagke-care sila sa Merch, merchandise and physical products. Like, ang dami kong kilala and ang dami ko ring mga napapanood, nakikita na mahilig sila mag-collect. Mahilig sila mag-collect ng mga maraming mga IPs. Pero hindi naman nila alam yung storya. ah, Hindi nila alam kung sino yun. Alam lang nila, mahal 'to. Gano'n. Ang daming gano'n na parang nakakasira ng fandom in a way. Like, ang daming gano'n, eh, ginagawang business yung fandom, ginagawang business yung hobby, instead na maging masaya ka sa hobby. Kasi kaya ka naman ng hobby in the first place, para maging masaya, para ma-enjoy mo. Ang pumapatay talaga, yung mga lason sa hobby, yun talaga yung ano, yung mga ginagawang business yung hobby, na parang kaya nila pinasok yung hobby na 'to kasi, "Ay, may pera dito." Gano'n. Yun yung mga nakakainis. Ang daming gano'n. Ang may dami ano, kong kilalang gano'n. may gusto Fuck akong you. i-share. Ah, As far as you know, sinong favorite kong superhero? si Hulk. Si Hulk. Hindi ako nag-start dahil hindi ko siya naging favorite dahil gusto ko kung yung character itself. Nag-start siya, pumunta akong bazaar sa Eastwood. Basta yung gitna nun, may mga bazaar. Tapos nakita ko lang may nagtitinda ng maraming collection ng Hulk. So parang isang bilihan na meron na kagad ako apat na, Mm. ano nga bang brand yun?
Marvel Select, Select. oo. Tapos 4 kagad yun. Maganda pa yung Marvel Select, malaki. Doon ako nag-start lang. Mm. Tapos doon lang ako na-curious kay Hawk lang na parang, okay, doon ko siya nagustuhan lang. Mm. Pero hindi talaga ako yung parang, inalam ko na lang after Mm. na nun. Pero hindi ako yung nag-start mag-collect just because I already know something about Mm. this character. So medyo tinamaan ako doon. Pero yun nga, tapos parang after nun, doon ko na narealize na parang, okay, pag sobrang dami na niyan, tatambak mo na lang, aalikabukin na lang yan, tapos makikita mo na lang siya as somehow a mess. Tapos itatago mo na lang din kasi nag-accumulate lang din ng dust. Tapos wala, tambak na lang din talaga siya. Kaya medyo lumalayo na rin ako sa collection. Kasi alam ko ano yung ending eh. Mm. Hindi ko kaya i-maintain talaga. Oo, minsan kasi masaya bumili. Masaya. Oo. Masaya bumili, masaya mag-pre-order. Minsan, kahit wala kang paglalagyan, hindi, gusto ko, bili ako. Tapos, eventually, parang ka na lang parang yung natatambak na lang talaga. Oo. Ganun. So, wala. Well, it is what it is. Ganun talaga. Kaya we're not saying na wag kayo mag-collecta. Maganda lang kung magko-collecta kayo talaga maalagaan nyo. Planado. Oo. Tapos, Sa akin hindi, wala eh. pag bumili ka ng mga collection, lahat yan, pag i-display mo yan, aalikabukin yan. Tapos, syempre, maglilinis ka. Kailangan, meron kang time maglinis. Oo. So, hindi lang siya basta, bili ka ng bili, masaya tingnan. Oo, masaya tingnan. Pero, it would still take some time para ma-maintain, para magmukhang maayos. Hindi ko alam kung ikaw lang, pero nagsasawa ka ba sa collection mo? Ay, hindi ko alam kung ako lang, pero kasi ako, nagsasawa ko sa collection ko, ikaw. Hindi naman, siguro depende sa mindset, depende sa hobby, depende sa hyperfixation. Kasi alam mo naman, medyo ADHD tayo, di ba? Oo. Tsaka nag-hyperfixate tayo sa mga bagay-bagay. Like, kung ano yung current hyperfixation ko, sobrang dun talaga ako nagpo-focus. Tapos nakakalimutan ko na yung ibang mga collection. Tapos pag meron na naman akong bagong parang, ito yung bagong hyperfixation, puta, all out! Ganun. Isa pa sa mga reasons kung ba't ayoko na mag-collecta, kasi knowing myself, na kahit gustong-gusto ko yan, sa umpisa lang. Tapos pagtagal, mag-asawa ako, tatambak ko lang, umaabot sa point na kahit ibenta ko, parang wala na akong attachment, wala na akong... Mm. Minsan ayoko lang ibenta dahil just for the sake na parang pinaghirapan ko i-collecta yan eh. Pero wala na talaga doon yung attachment na pagka nawala is parang may pain, wala na. Yun yan, yung sa kay Hawk, wala na. Nasa akin pa yung mga albums ng Stacy, pero kung mawala man siya parang okay lang din. Yung mga FHM, Mm. di ba, kukolekta ako ng dati, nasa akin pa rin until now. Kasi gusto ko lang i-dispose eh. Hindi ko lang ba't di ko din-dispose. Pero kung mawala, okay lang. Kaya ayoko na mag-kolekta kasi alam ko kung ano yung ending. Depende lang din talaga sa priority mo sa buhay, sa stage ng buhay. Oo. Kasi syempre, kapag ano ka naman kapag wala kang anak, pag wala kang asawa, like ikaw lang, tapos marami kang extra na money, sa mo ibabato? Syempre sa mga hobbies. Tapos Ganun pang talaga sarili mo lang. Oo, depende talaga sa stage ng buhay. Kasi dumating tayo dun sa point na, masaya, collect, bili, 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 bili. Di ba? Tapos, eventually, pag tumatanda ka, like ngayon, 33 na kami parehas, mag-iiba na talaga yung priority mo eh. Tapos, dun mo na itatapon yung pera mo sa priority mo. Okay din na mag-enjoy ka from time to time. Pero, syempre, kailangan bayad lahat ng bills eh. Oo. Di ba? Sa ano mga tayo, necessities mo na Oo. yung pinaka kailangan, Oo. needs. Yun. Yun din ang magandang lesson matutunan nyo dito na kapag gusto mong mag-kolekta, make sure bayad lahat ng bills bago ka bumili ng gusto mo. Kasi, wala, saan ka pupulutan? Ang dami mga collection, wala ka namang makain. Oo. Kainin mo yung collection mo. Di ba? Yung mga sinasabi ng magulang eh. Oo. Anong gagawin mo dyan? Mabubusog ka ba yan? Text nga ganun. Totoo Mabusog na, ka ba dyan? Kainin mo kaya yan? totoo naman pala yun. Di ba? Basta ano lang, maging wise tayo sa mga gastos natin. Maging wise tayo sa mga decision natin. Kasi, gets ko naman na minsan impulsive tayo. Kasi, Ah, ganun din naman ako eh. Pero make sure na hindi ka magugutom. Alam mo yun? Like, meron mga bagay na sobrang gusto mo, gagawa mo talaga ng paraan kasi sobrang gusto mo eh. Meron talaga mga ganun. And hindi ako against doon kasi ganun din ako.
Pero just make sure na kaya mo ring gawan ng paraan yung kakainin Oo. nyo, kuryente nyo, hindi kayo mapuputulan, may tubig pa rin kayo, you have a roof over your head. Pero gets, kasi ako kahit ako bumibili ako ng mga skin sa Fortnite minsan na pikit bili. Na parang hindi ko naman yun madadala kahit saan eh. Masaya lang talaga Yung eh. hindi mo nga mahawakan eh. Hindi, o, di ba? Exactly. Pero dahil sobrang gusto ko, bibili ako. Pero curious pa rin ako, medyo di mo nasagot. Meron ka bang collection na parang wala ka ng attachment, nagsawa ka na kung kukunin ko ngayon, okay lang sa'yo? Kasi ako yung tao na hindi nagtatapon kasi. Hindi ako nag-ano, na minsan naiinis si Mitch sa akin kahit yung box ayaw ko itapon. Ah, So, in a way, kasi yung collection ko now is, wala naman na akong specific line na kinokollect. Hindi katulad dati na, nalala mo yung collection ko dati na bago kami K-pop, masunugan, K-pop merch, yung tsaka K-pop mga Funko Pop. naka-display diretso, yung Funko Pop pantay sila lahat. Meron akong mga yung Infinity Gauntlet na dalawa, 'di ba? Like basta Marvel, sige, G. Kahit mga Marvel Legends meron ako nun, 'di ba? Pero kasi ngayon, parang kung ano na lang yung ano, like kung anong gusto ko lang. So hindi ako nape-pressure na maging Okay, completionist. Kasi 'di ba minsan ang sakit sa mata pag hindi hindi kumpleto, kompleto. oo. Minsan nga kahit isa lang parang, ay, ang lungkot naman mag-isa lang siya. Lagyan natin ng kasama. Tapos parang, ay, dalawa lang sila. Eh, kunin na natin lahat. Alam mo may Ganun. disadvantage 'pag nakukumpleto mo, Kasi, parang, wala ka ng okay, ano, so now kumpleto na, now what's what? next? 'Di ba? Oo. Ano na, On to the next. On to the next line. yun yung minsan pa hindi maganda pagka ano 'no, you're too eager or excited na makumpleto, ta's nakumpleto mo kaagad, wala na Oo. yung excitement. Oo, yung bibili Parang mo isang ayun, set, yung gano'n. nakumpleto ko yung sa One Piece. Okay, so what's next? Mm. Ay, Ayun. Anyway, speaking of hyperfixation, dumadating ka rin ba sa point na parang, kunwari 3 AM, tapos biglang may maiisip ka na parang, yung nara-rabbit hole ka sa isang topic, kunwari sabihin natin, ah, kunwari ako, madalas sa tungkol sa mga dinosaurs, kunwari, na parang, nung time na ganito, ano ano ba yung mga, anong dinosaur yung ganito? Tapos, yung search ako, hanggang sa putik yung binabasa ko na lahat tungkol dun sa topic na yun. Yung nara-rabbit hole ka ba sa mga topics kapag, kasi 'di ba kasi ewan ko, ako, I know myself na parang I can't stand not knowing something. ah, So parang may na-open na topic, kahit na initially hindi ko naman gusto, pero merong na-open na topic na parang search ko na lahat tungkol dun. Madalas nangyayari sa akin yun, yung nara-rabbit hole ako, tapos biglang papanoorin ko na lahat ng videos about it, titignan ko na yung Wikipedia, titignan ko na lahat ng mga information about it. Kahit na hindi ko na mahilig yun, pero dahil nga, ewan ko, siguro, hindi ko alam eh. yes, pero yes and no. No na hindi siya tulad nung sa'yo na kahit hindi mo siya hilig Mm, or parang out of curiosity lang is rabbit hole ka, hindi. Naggaganon ako pero it's more of things na gusto ko makuha, gusto ko matutunan, gano'n. Sa'yo medyo scary yung sa'yo, eh. ay hindi, ganun talaga ako eh. Parang for example yung, excited na ako sa ano talaga, eh, sa PIMS, eh. Pupunta kami ng So, PIMS. nakita ko nga yung sa JCO Mm, na lalabas nila yung JCO J5 na BEV. mm, So, ang dami kong pinanood. Sinearch ko na pati mga, kasi wala pang review sa atin eh, obviously. mm, So, sinearch ko pati Indonesian, Malaysian reviews, Australian reviews. Kahit alam kong medyo pare-parehas yung reviews mm, nila or pare-parehas ng topics. Gusto ko makita as much as possible yung iba-ibang point of view. Ibang legs yung uupo doon. Kasi ito sa mm. video to, Australian, sobrang tangkad niya. So, hindi Oo, magandang ano. Tapos, lalo tatambay ako kay ChatGPT. mm, Anong ano, pros and cons ito? This car versus this car. Tapos mm, basta maghanap na ako ng lahat ng information na pwede kong malaman tungkol sa sasakyan na yon. Hindi lang naman sa Jayco. Kahit ano na medyo parang pinapangarap ko, gano'n mangyayari. Or meron ako naisip na solution sa isang problema. So, mag-deep dive ako doon mm. tapos babad ko ano iba-ibang options. Speaking of sasakyan, like ako, yung, di ba nga, lagi na hyperfixate ako sa mga bagay-bagay. Eh, di ba nga si Ryan sa sasakyan ko? Ah, Yung, inang Nissan Sentra yan. Pero ano, like literal na,
feeling ko kung bibigyan mo ako ng tools, kaya kong mag-ano. Kung bibigyan mo ako maraming pera at parts at tools, kaya ko siyang gawin na. Dahil sa sobrang ano ko, pagre-research ko tungkol dun. Nakaka-bad trip. Ano eh, yung problema ng sasakyan ko, ECU na eh. Yung, kaya pala, di ba nagpalit na ako lahat ng sensors. Ah, Kaya pala hindi okay yung sensors kasi nga hindi na nabibigay yung tamang voltahe dahil yung ECU, may tama na yung ECU niya eh. So kailangan bumili ng ECU. Alam mo magkano? magkano? 27K. Hindi ko in-expect yung presyong yun, ah. Hindi ko, kasi ano siya eh, Akala ko mga in-expect ko rin mga sa below 10. 6, 7, ganyan. 27K. Magkano? 27K ang ECU niya. So, actually, nagko-contemplate na ako if maayos ko, bebenta ko, bili akong bago. Or, Bili kang bagong sakyan bago or bibili ka ng panibagong second hand? hindi ko pa alam. Pero, parang gusto ko bumili ng Exalta instead na Sentra. Nissan din ba yung Exalta? Oo. Hindi ko alam. Dahil yung Exalta, mas luma siya sa Sentra. Pero dahil luma siya, pasok siya dun sa mga enthusiast eh. So marami siyang parts. Gets mo? Kasi yung 2004 yung akin. Which is, di ba usually, ang mga enthusiast nasa 90s cars. Ah, Di ba pa? Lahat ng, so sobrang daming parts kasi lahat ng enthusiast nasa 90s cars. Pag tumutong na ng 2000s, hindi na siya vintage. Hindi na siya retro. Hindi na siya nostalgic. So, sobrang rare na ang hirap humanap ng parts. Ganun. So, feeling ko kapag bumili ako ng bago, alam ko na lahat ng mga tamang desisyon. Dahil napagdaanan ko na lahat ng mali. Ganun. paano kung kaya mo na magbayad ng monthly? Fine. Hindi ko alam. If ever, kaya ko magbayad ng monthly, siguro. I'm not saying this dahil Alam mo, ang espresso, mura pala espresso, 600. Oo. So, iniisip ko, if ever, baka mag-espresso na lang ako. Kung Oo. hulugan. Ano yun, medyo kailangan mo maging ano eh. I mean, shipping kasi hater porque second hindi naman. Kung bulsa lang ako second hand na talagang Ang ganda ng halos. circulation mo, so! Pero amin mo na hindi. Pero, ang hirap pa rin kasi talaga pagka second hand na maluma-luma na. True naman. Hindi mo na matatanggal Kasi- yung part na magkakaroon problema yan. Kasi Depende kasi talaga eh. normal yan eh. Tsaka, Unless second hand yan na parang late, ano eh, paano ba? Early 2000, hindi. Mga to, kaya for example, 2019, 2018, unless mga ganun na medyo okay pa yun eh. pero kasi hindi rin eh. Dahil, very ano siya, depende siya sa may-ari talaga. Ah, Kasi, hindi lang siya sa dami ng mileage eh. Depende talaga yeah, siya sa totoo naman. depende talaga siya sa nag-maintain. Meron talagang mga But would you risk it? Hindi mo masabi. feeling ko kasi part ng hobby ng To take risk? hindi to take risk, like part ng hobby ng kotse is yung may mga pinapayos ka, may mga Okay. mini-maintain ka. Feeling ko yun eh. Hindi. Sabagay, kung ang isa sa mga reasons kung ba't gusto mo bumili is hobby, Kumbaga yung mga project car. Kasi gets ko rin naman na parang sometimes you want to, kailangan mo ng pang point A to point B. Ganon din naman ang aking mindset dati. Na parang kailangan ko lang ng pang point A to point B. Pero nung na-experience ko yung scene, yung mga enthusiast na nakakasama ko na parang iba yung pinroject mo, iba yung satisfaction ng 90s pero ang ganda manakbo. Pwede yung pa rin i-project ang espresso. Hindi pina-project ang espresso. Pwede. Hindi. Pwede mo gawin. Hindi. Mapopost Pwede mo tayo gawin. sa setup ng tanga. Pwede mo Hindi. gawin off-road yan. Hindi. May ibang gumagawa na. Meron nga pero Pero hindi. It's not bad. I mean, oo. Gets ko na on a visual standpoint, it's not bad. Pero yung purpose, bakit ka ba mag-espresso? Kasi mura. Kasi economy car siya. Hindi siya binibihisan. Okay. Siguro ang most na bihis mo is ilaw. Mugs nga, feeling ko, hindi rin eh. Parang, like, maganda siya, pero parang kasyang hindi mo dapat buhusan ng pera yung ganun eh.
gets ko nabubusan mo yung pera kahit na yung mga lumang economy car na basta mga 90s ganyan. Kasi nga gusto mong i-maintain yung 90s, gusto mong i-restore na magmukha siyang brand new sa 2026 kahit na luma siya. Pero yung Eh, bago, Basta ako, hindi. ang suggestion ko dyan, kung ako, tanongin mo, pili ka ng brand new or second hand na sobrang ganda pa, mga ganon. Tapos, tsaka mag-project car para wala kang, may lakad ka, tapos wala kang True, magamit, true, di true, ba? true. That's true, that's true. Yun lang naman. It's nothing against second-hand cars, pero yung consequence kasi, yung, alam mo yun, yung cons talaga ng, Hindi, oo, gets. ano Kaya yun, nga sabi nila, ng mga nasa scene, mas okay na dalawa. oo, Kasi yun na yung yun. isa, project car, yung isa, reliable pang point A to point B. Kasi yung project car mo, titirik yan, eventually. Pero yun, kung meron ka maayos na maayos sa car, tapos may project car ka parang Perfect go. yun. Oo, go lang yun. Mm. Okay yun. Pero mahirap i-daily ang project car. Pero kasi iba ang satisfaction naman ng project car compared sa yung mga bago. Satisfied ka bang namatayan ka, tapos nag-aantay ka ng saklolo? Pero pag naayos yan, di ba? Pag naayos yan, yun eh. Yung pag nagawa mo yung lahat na parang, dati shitbox to. Ngayon, ganun. Ay, ba't pa kasi ang hirap ng pera? Oo nga eh. Yun lang Yun kailangan talaga eh. yun. Yun talaga. At the end of the day, mahirap ang pera. Ako naman, nakikita mo, sinasend ko sa'yo, may mga gusto rin akong i-project car eh. Hindi lang Yung siya Cressida, yung Celica. resida sa ang ganda eh. Mukha talagang muscle car yung Celica eh. I know it's not. Or is it? It's not. Hindi. Pero, Pero, mukha. Di ganda. ba? VIP luxury. Pero hindi ako bibili nun tapos yun lang yung sasakyan ko. No, no, Oo. no, 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 no. Mahirap na. Unless confident ako yung tipong ginastosan mo na ng milyon Oo, bago yung engine. palit makina na Oo. lahat overhaul. Literal na Yung lahat tipong bago. exterior na lang yung Oo. yung na-retain. Oo. Ay, Anyway, move on na tayo sa kotse. Nasa-stress ako. since yung huling nasiraan ka na hinatak, hindi mo pa nagagamit ulit, no? Nagamit na, pero di ano lang. Like mag-isa hindi. Kasama si Justin. Kailangan si Pao. Si Justin Sipaw pala. Oo. Pero sabi ko, hindi ko yan babayaran ng walang kasamang mekaniko kasi pag nasiraan ako putik, hindi ko alam gagawin. Saan mo siya sa event? Before tayo mag-end, di ba nga, itong episode na to, geek stuff. Ano yung mga ina-anticipate mo na movie na paparating? Actually, sa'yo ako nakadepende. Sorry. Sa'yo nakadepende sa mga updated mga darating na movies eh. Pero meron although hindi ko sure kung series siya, yung Ben 10. Ano ba yun? Hindi, Comics lang comics ba? yun, Comics comics. lang, Pero gusto ko sana bagong series yun. Sana magkaroon. So nga, live Sana, action sana sana. gumawa sila para sa naman, for the 30s Oo. kids. Kids pa rin, no? For the 30s kids. Sana gumawa sila para sa satisfaction natin. I'd watch that. Movies, meron ako mga ina-anticipate is puro mga anime. So, andyan na yung Free Ren ulit, Solo Leveling, Bleach, Demon Slayer, mga next seasons nila, mga darating na season. Hindi ko kabisado, pero alam ko meron this year, tas yung iba next year. Ang isa pang ina-anticipate ko is House of Dragons. Ako, ina-anticipate ko yung Supergirl this month. Yung Spider-Man next month. Next month na yung Spider-Man. Tapos syempre, yung Doomsday sa December. Yun talaga. Yun, event film. Yun ang hindi mo pwedeng hindi panoorin. Yung Spider-Man tsaka Doomsday. Isang example ng fan ako, hindi ko alam yung pangalan. Kaya ako gusto panoorin yung Supergirl. Hindi dahil sa Supergirl, pero dahil sa Kay Lobo? actress. Kasi nasa House of Dragon siya. Gusto ko siya. Kahit, alam mo, naiinis ako sa mga nambabash sa kanya kasi daw siya, mukha daw siya lalaki, mga ganun yung mga sinasabi ng mga tao. Pero ako nagagandaan ako sa kanya. sa totoo lang, hindi ko... Kay Millie Alcock. May something different sa mukha niya na hindi siya sobrang... Hindi siya Ayokong conventionally... pintasin.
Pero gusto ko yung ganda niya. 'Di ba? Hindi It's siya super unique. oo, hindi siya conventionally yung hindi siya yung nasa beauty standards ng maraming tao. Pero ako nagagandahan ako sa Hindi kanya. siya yung angelic na mukha. Matapang kasi yung mukha Oo, niya, eh. pero gustong-gusto ko yung mukha niya, yung pagka medyo yung parang naka-front, naka-forward yung ngipin niya, Hmm. may gano'n, eh. Pero parang hindi siya perfect, pero ang perfect ng pagkaka-imperfect niya. Ako gustong-gusto ko yung ano, gustong-gusto ko si Millie Alcock. Hindi ko alam talaga Ayan, hindi ko bakit. alam pangalan niya. Hindi ko talaga alam bakit ayaw siya ng tao. Lagi siyang sinasabi kamukha daw siya ni Adam Warlock, Oo, kamukha oo. gano'n. Pero kasi Pero ah, totoo naman na wig niya, oo, pero totoo naman, pero kasi minsan kasi yung mga tao nagpo-post lang 'yan para lang may masabi. may mga tao kasi talagang hindi sila perfect yung pagkakaganda nila, pero ang ganda nila. Yung mga tao kasi akala mo na naman ang gaganda at gwapo niyo kung makasalita kayo, 'di ba? Nag-isip nga ako ng isa pang example na hindi naman siya perfect na babae. Say for example, yung parang mukha ni ano, si Wonder Woman. Si Gal Gadot. 'Di ba ang ganda ng mukha niya? Kal-el, no. Ang ganda niya pero Kaso hindi Zionist yun, eh. okey basta Pro-Israel ang yun. ganda ng mukha niya, 'di ba? Oo. Hindi gano'n si Millie Mm. Alcock. Alkak. Alcock. Pero ang ganda talaga niya. Oo. I'd rate her 10 talaga. Feeling ko ano kasi, yung mga ibang tao rin kasi sa itsura lang tumitingin. Kung napanood mo yung talent sa House of the Dragon, iba yung dating niya, eh. Iba yung Oo, ano, iba yung aura niya. Kaya feeling ko siya kaya rin siya yung pinili dahil nga meron siyang aura. oo. Wait, yung Spider-Man is July. hindi ito yung ano, yung Spider Noir? Hindi, hindi Iba ba yun? ba? Iba yun. Spider-Noir sa ano yun, sa Prime Video series yun. Oh, Etong okay. Spider-Man sa July, si Tom Holland to. Yung bagong Spider-Man talaga. Ay, okay, naalala ko na. Ito na yung after na nung kay Ito na yung ah sequel ng ano, sequel ng No Way Home. nakakalimutan ko yung mga pangalan. Matanda ka na Doctor kasi. Strange. Ah. Ito yung after. Woo! Nasa isip ko Warlock. Hindi ko alam bakit. Before we end the episode, again, meron kaming Facebook, Instagram, Facebook. Ay, meron kaming, See, matanda ka na. oo, meron kaming Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Apple YouTube, Podcast. Apple Podcast. Yan. Mag-subscribe kayo, mag-comment kayo. Ang hilig nyo hindi mag-comment, ha. Nakikinig lang kayo, hindi naman kayo nagko-comment. Before we end, ang final word lang na gusto ko sabihin is, liking what you love is not a sign of immaturity. Yan, yung yung mga nanonood ng anime, nanonood ng mga geek stuff, yung Nagbasa mga ng comics. babasa ng comics, ang kokolek ng toys. Hindi yan sign of immaturity, but it's a sign of authenticity. Kasi nga, we love what we love. We don't need permission to enjoy it. Hindi natin kailangan ng permission ng kahit sinong tao. Hindi natin kailangan ng approval ng kahit sinong tao basta kapag na-enjoy mo yan, na-enjoy mo yan. Para sa iyo naman yun, hindi naman yung para sa ibang tao. Hindi ka naman nag-ano para sa ibang tao, eh. So yun, yung real na baggage, real na baggage we need to drop at the counter today isn't yung hobbies. Hindi talaga hobbies yung baggage. Yung baggage is yung fear na ma-judge ka. Yung Mhm. baggage is yung shame, the fear of being judged for the things that make us happy, which is hindi naman talaga dapat. Kasi nga, just be unapologetically you. Alam mo yun? Like, kung nagke-care ka kung anong tingin sa'yo ng mga tao, ewan ko, siguro people pleaser ka. In a way, Mm. people pleaser naman talaga tayo lahat. Pero okay yung alam mo yun, maging be your own person, 'di ba? Be proud of the things that spark your passion, your imagination, yung mga fandom, yung mga alam mo yun, parang never let anyone make you feel small for having a big passion. I-add ko lang, which is, we always circle back to this, na for me, you would end up being immature if inuna mo yung hobbies mo, yung geek stuff, nerd stuff mo, inuna mo siya before your responsibility sa family, yung mga needs.
yun, inuna mo yun kaysa sa bills, Mm. I'd call you immature for that. So let's still be a responsible Responsible hobbyist. adults. Hi, responsibilities. Sad no? So yun, drop the guilt at the baggage counter and enjoy what makes you happy. Thank you for staying tuned for an hour, I think so. Thank you And for staying with us see you again. on the next one. All right. Bye-bye. Ako na laging gumagamit ng all right. Oo. Dapat sa'yo yun eh. Hindi, pinapasa ko na.